Sino pong malakas mangusap si Lord sa ating pong worship pa lamang? Amen? Sapagkat doon pa lang po sa worship, ay talagang ang Diyos po ay kumikilos na. At magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. At pwede bang paki-welcome natin yung mga kasama po natin. Kahit matagal na yan, sabi mo, welcome to the church. Yan. Tayo po, matagal na tayo lahat, di ba? Sa pananampalataya. At gusto ko pong sabihin sa inyo that this church is a church that envision Christ in every heart. Ito pong simbahan na to ay walang ibang hangad kundi lagyan ng Kristo ang bawat puso. Sino po dito ang convinced ka na may Jesus ka sa puso? Amen. Amen? At pag may Jesus ka sa puso, siya po ay nasa trono. Tama? Ng iyo pong puso. Si Lord po ay, after niya pong mamatay, physical, umakyat siya sa langit, at meron siyang pangako sa mga disciples. Ano po yung pangako niya? Papadalahan ko kayo ng Santong Espiritu. Yun po yung comforter. Siya po yung, pag nalulungkot ka, tama po, kinakausap ka niya. Ine-encourage ka niya. Kapag naman ikaw ay masaya, sinasabi sa'yo ng Lord, the best is yet to come. Marami pang paparating. Amen? At ang Diyos po natin ay lagi mong kasama. Sabi mo nga po sa katabi mo, lagi nating kasama ang ating Panginoon. At ang sarap po kasama ni Lord. Amen? Kapag po kasama natin si Lord, meron pong tinatawag na hope. Yan. Pag kasama mo si Lord, punong-puno ka ng pag-asa. Kaya po maraming tao, nawawalan sila ng pag-asa kasi wala si Jesus sa buhay nila. Maraming tao, kaya po sila nalulungkot or nasasadlak dahil akala nila ang tagumpay ay ang mundong ito. Tama po? Sino po ditong dati may pangarap kang bagay na makuha? Siguro ito, pag nakuha ko to, masaya na ako. Okay na ako, wala na akong hilingin. Tapos nung nakuha mo, parang kulang pa rin. Tama? Naghahanap ka pa rin. Kasi ang tao, talagang wala siyang satisfaction. Lagi siyang may hinahanap. Pero alam niyo po, pag nahanap niyo po yung one thing, meron ka na po ng lahat ng bagay. When you have one thing, you have everything. Sino po yung one thing na yon? Si Jesus. Kapag may Jesus ka na, alam niyo po, lahat ng bagay, bonus na lang. Pag meron ka pong Jesus sa puso, yung pong mga pinapangarap mo, ako po ganun yung ginawa sa akin ni Lord eh. Ang dami kong gusto marating, ang dami kong gustong gawin. Pero nung nakilala ko na si Lord, sabi ko, Lord, okay ka na sa akin. Kung darating man yan, thank you, Lord, di ba? Hallelujah, glory to you. Kung di man, okay lang din. Walang problema. Bakit? Nakita na natin yung ating satisfaction. Kapag may one thing ka na, you have everything. But when you have everything, but without one thing, kulang pa rin. Tama, lagi ka may hinahanap. Kaya naniniwala ako yung mga nagnakaw ng bilyon. Ayun yung problema natin eh. Nagnakaw ng bilyon, hindi masaya. Kala niya, napagtanto-tanto niya, no? Ay, hindi pala masaya. Bumili ng malalaking aeroplano, ano pa, bahay. Bumili kaya akong isla. Ano, tadyak, 100 billion, bibili ka ng isla. Doon ka na lang titira, no? Bibili mo lang. Pero hindi masaya. Kaya pala may katagang na no man is an island. Tama? Ibig sabihin, walang tao na hindi niya kayang mag-isa. Especially po, kahit marami ka naman kasama, pero pag wala si Lord, alam niyo po, kulang pa rin. Puno pa rin ng emptiness. Kaya po sabihin mo sa tabi mo, dapat merong Jesus. Amen? At wini-welcome po natin bawat isa sa atin sapagkat tayo po ay kailangan laging bago sa atin si Lord. Tama? Huwag po tayong darating sa time yung tinatawag na over-familiarity. Tama? Kapag daw dumating ka sa over-familiarity, yung bang si Lord, nababawasan sa'yo yung respect. Tama? Yung reverent fear mo, naiiba. Tama? Yung dumating sa time na parang si Jesus ay parang genie. Sino bang dumating sa time si Lord parang genie sa'yo? Lord, gusto ko to, kailangan ko to, Lord. Sana ibigay mo sa
Sa araw na to, gusto ko to, Lord. Yung bang si Lord Savior lang sa'yo, pero hindi Lord. Tama po, kagaya po ng in-explain natin nung mga nakarang linggo. Dapat si Lord, dapat hindi lang siya Lord, hindi lang siya Savior, dapat Lord. Para magkaroon po tayo ng banal na takot sa Kanya. Amen? At ang maganda po rito, kaya po itong series natin, Knowing God. Sino po dito sa dami ng character ni Lord, mga pangalan ni Lord natin po pinag-usapan, lalong tumaas yung respeto mo sa Kanya. Sino po dito yung the more na kinikilala natin si Lord, lalong ikaw po ay gusto mong umalay sa Kanyang plano. Tama? Ito palang Diyos na to, sigurado pala ako rito. Ito palang aking ina-applyan dito, hindi pala ako sigurado. Tama po? Pero kay Lord, sigurado. Pag na kay Lord po tayo, may mga bagay na kailangan po na nating maunawaan. At ito po isa sa mga bagay na dapat natin maunawaan. Alam niyo po, dapat, sabi rito, we need to be sure about our stand. We are sure and guaranteed safe. Dapat daw malinaw sa atin na tayo po'y ligtas. Sino po ditong minsan napapaisip ka, ligtas na kaya talaga ako? Sino ditong may mga ganon? Or minsan nakagawa tayo ng pagkakamali, tapos ang nasa isip mo, safe pa ba ako? Tama? Ako po dati ganon yung laging tanong ko, hala, nakagawa ko mali. Nabawasan kaya yung aking salvation? Kasi po maraming tao, dito po sila napapahamak. Tama? At isa lang po ang kino-confirm ni Lord, na kapag ikaw ay tumanggap sa Kanya, ikaw ay ligtas na. Tandaan niyo po yung word na true faith. Sabi nga po lang sabay-sabay, true faith. True faith. Sa Tagalog, totoong pananampalataya. Naniniwala naman po ako nung tinanggap niyo si Lord, hindi naman po kayo nagtitrip lang kay Lord. Yung bang pinapatanggap ka kay Lord, may iba kang iniisip, ano kaya ulam mamaya? Saan kaya kami pupunta mamaya? Ano kayong bibiling ko mamaya? Naniniwala po ako nung tinanggap mo si Lord, bukas na bukas yung puso natin. Amen? Nung tinanggap mo si Lord, naiiyak-iyak ka pa nga eh. Tama? Yung bang lagi mo sinasabi, para akong lumilipad, pastor, nung tinanggap ka si Lord. So, tawag dyan, true faith. At gusto ko pong basahin sa inyo, ito pong verse na to na magpapatunay na ikaw ay talagang ligtas. Kasi meron po ako one time, may kausap ako, siya po ay nabubuhay sa reliyon pa. At kaibigan ko to. Sabi niya, alam mo, Dwayne, talagang walang magsasabi kung talagang tayo ay ligtas. Kahit nga yung namin, nangangaral namin, sabi niya, hindi rin daw siya sure. Delikado yun, no? Yung nangangaral, hindi convinced na ligtas, paano pa kaya yung miyembro? Delikado. Dapat ikaw yung number one na siguradong ligtas ka. Ako po, sigurado po ako, ligtas po ako. Pero gusto ko pong ipaliwanag, kaya po natin nabanggit ang bagay na yun. Para lang po maunawaan natin at yung confusion natin mawala. Tama? Dapat yung mga agam-agam sa isip mawala. So, pag sinabing confusion, naglalaban yung puso mo at yung isip mo. Hindi ka sure kung ano ang totoo. Tama? Kumbaga sa kulay, color blinded. Ano kaya to? Maroon? Brown? Ano kaya? So, ang salvation, ganun din po. So, gusto kong basahin, sabi po sa mga taga-Epeso, sa chapter 2 po nito, verse 8 to 10, ang sabi po rito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Bakit daw po tayo naligtas? Dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoon. So si Lord, punong-puno siya ng kagandahang loob. Kay Lord po, nung nilalang niya ang mundo, ano pong sabi niya? Sa Genesis, very beautiful. Di ba? After niya likhain ang mundo, nakita niya daw yung nilikha niya. Sabi niya, very beautiful. Pwede mo tingnan mo yung katabi mo. Kung babae yan, sabi mo, very beautiful. Kung lalaki yan, magandang lalaki. Yan. Yung itsura pa lang ng mga kalalaki yan, no? So, syempre. So, very beautiful. So, ganun lumalang si Lord. Hindi niya sinasabi, ay, mali.
Hindi niya sinabi nung nilikha ka, kung babae ka, ay mali, lalaki to eh. Ba't naging babae? Hindi po. Si Lord po ay malabong magkamali. Amen? Nung nilalang ka ni Lord, hindi ka po niya pinagpraktisan. Kasi ang mga scientists, nagpa-practice yung mga yan. Kaya po may ini-inject sa hayop, pinagpa-practicean nila kung anong resulta. So, ang Diyos po, nung nilalang tayo, hindi po siya nag-trial and error. Kaya po, katabi mo na yan talaga ang pagkalikha ni Lord. At dapat maging masaya ka sa pagkalikha mo. And because you are fearfully and wonderfully made. Pwede yung palakpakan natin si Lord. Maganda ang pagkakalalang sa atin. Ito po yung problema, pinapangit ka ng kaaway. Tama? Ang Diablo, ang Diyos po kasi tinatawag tayo sa ating pangalan. Pag sinabing pangalan, yun yung ayo pong disenyo. Sa Bible, napaka-significant, lalo nung time nila, dito po sa Bible, na may meaning talaga ang mga pangalan. Tama po? Halimbawa po, Sherwin, multitude, yung mga ganon. Halimbawa, si Ate Lalin, di ba? Precious. So, meron siya talagang divine meaning. So, ayun po yung dapat nating tandaan na ikaw tinawag ni Diyos ng Lord sa kanyang pangalan, sa iyo pong pangalan. Pero ang kaaway, tatawagin ka sa iyong kasalanan. Tama? Tatawagin ka doon sa, uy, magnanakaw. Hindi ka tatawagin sa pangalan. Uy, hindi totoo. Tama? Kunyari lang nag-church. So, si Lord po, tinawag tayo sa ating pangalan. Amen? At tinawag tayo bilang Kanya. Ating pong ituloy ang pagbasa po ng Kanyang salita. Ang sabi po rito, sa pamamagitan ng pananampalataya or true faith. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Sino pong nalilinawan ka na? Na naligtas tayo hindi dahil sa ating ginawa. Naligtas po tayo kundi sa kagandahang loob ng ating pong Panginoong Hesus. Basahin pa po natin, verse 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa ating noong una pa man. So, sinasabi po rito, dinesign ka na talaga ni Lord noon pa man para gumawa ng mabuti. Ano kasing sabi rito? Layuning pinili ng Diyos para sa atin, yung gumawa daw ng mabuti. Kaya ka po gagawa ng mabuti, kaya po tayo gagawa ng mabuti, hindi po para maligtas. Sino po ditong nabiktima ka ng ganong mindset? Dadamihan ko yung kabutihan ko para walang masabi si Lord. Papakita ko kay Lord na mabuti ako, namimigay ako. Iba-vlog ko pa Lord para may pruweba ako sa'yo pag umarap ako sa'yo. Alam niyo po, kaya ka gagawa ng mabuti, resulta lamang po yan ng iyo pong relasyon kay Lord. Amen? The moment na tinanggap po natin ang ating salvation kay Lord, yun po ay may resulta. Kaya po yung ginagawa natin na to, gagawa ka ng mabuti, hindi para maligtas, para daw po mag-grow ka sa iyong salvation. Amen? Ang salvation, we know work up yan. Save ka na, pero kailangan natin pong lumago. Sabi nga po sa katabi mo, dapat lumago tayo. Pag sinabi mo lumago, mamumunga po yan sa buhay natin. Magiging fruitful ka. Sino pa excited sa word na fruitful? Tama, mamumunga ka. Pag sinabing fruitful, hindi ka lang basta puno, may tumutubo sa'yo. Amen? At para po malaman kung ang isang Kristiyano ay fruitful na, gusto niyo po malaman? Dapat mayroon ka pong fruit of the Holy Spirit. Ano po yung mga yon? Love, joy, peace, kindness, gentleness, at ang huli po, yung pong self-control. Sino pong nagpa-practice ka ng self-control? Yung may gusto kang sanang awayin. Pero Lord, vengeance is yours. Ikaw na lang bahala dyan, Lord. Pero huwag mo sabihin sa isip mo, Lord, paulan na mo nga ng apoy. Huwag po. Binigay mo kay Lord, pero galit ka pa rin. Di ba? So, hindi po ganun.
ino-offer mo kay Lord, Lord, ko na pong bahala sa kanya, sana mabago yung mindset niya. Ang sarap nung ganun, no? Yung bang prayer mo sa kapwa mo, lalo't inapi ka, pero ang ganda pa rin ang puso mo sa kanya. Doon po may blessing. At doon po masasabi na ikaw ay fruitful. Yan, sabi mo nga po sa katabi mo, you are fruitful. Yan. Bakit? Taglay-taglay po natin ang fruit of the Holy Spirit. Amen po? Sino po ditong naliliwanagan ka na unti-unti? Nakikita mo na ang salvation, wala kang ginawa dyan. Libre. Pag may nagsabi sa'yo, ganun kadali, tatanggapin mo lang si Lord. Opo. Pero yung nagbigay niyan, yun ang may matinding ginawa. Alam po natin ang kasaysayan. Tama? Yung nagbigay ng regalo na yan, pinahirapan, nabayubay sa krus, namatay, pero muling nabuhay. So, hindi mo masasabi na ganun-ganun lang yon. Kaya nga regalo eh. Hindi mo pinaghirapan, may nagbigay lang sa'yo. Meron na po bang nagbigay sa'yo at sinabing, hulugan niya na? Regalo ko to is sa'yo, bayaran mo next month. Eh, sa'yo na to. Wag na lang, no? Pag sinabi regalo, wala ka kasing ginawa. Bunga ng pag-ibig lang. Amen po? At ang maganda po rito, sabi po rito, verse 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Kaya daw po tayo gagawa ng mabuti, hindi po para mapunta sa langit, ikaw ay panglangit na talaga. Gagawa ka ng mabuti sapagkat yun po ang disenyo ng Diyos sa atin. At sabi rito, Jesus is the author of our salvation. Amen? Sino pong naniniwala ron? Na si Lord talaga ang nagtakda ng araw na kagaya po nito. Si Lord po ang nagtakda, kagaya po ng iyong lingkod, December 22, 2013. Bago pa po lalangin ng mundo, alam na ni Lord na ganong taon na ang iyong pong lingkod ay tatanggap sa Lord. Kasi po may tinatawag na eternity past. Kung may eternity future, meron pong eternity past. Ganun po ka-powerful si Lord. Kaya niyang puntahan ang tawag dito, ang nakaraan, at kaya niyang puntahan ang katapusan. Tama? Yung bang nagplano ka ng bahay, simulan mo na. Anong plano? Basta kung anong kalabasan niya, yun na. Hindi po. Tama po ba pag nagpaplano tayo, tinatapos muna natin bago simulan. Ang Diyos po, bago niya po simulan ng kasaysayan ng Biblia, tinapos niya po muna. That's why Jesus is the author of our salvation. Yung pong mga taong mababasa niyo sa Bible, yung mga nagsulat po nito, sila po ay instrument lamang ni Lord. Sila po ay tool ginamit ni Lord para masulat ang Biblia. But the original author of the Bible is none other than our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya po, pag sinabi ng Bible, dapat huwag ko kontrahin. Pag sinabi ng Bible, yun na po talaga yun. Amen po? Kaya po, napakahalaga na tayo po ay nagsasubmit sa kanya pong salita. Sapagkat pag tayo po ay nagsubmit, meron po yung blessing. Amen? Sino pa excited sa blessing? At dapat po ang malinaw sa atin ng mga blessing. Pag sinabi mong blessing, hindi lamang po yan yung material things. Pag sinabi mong pagpapala, naandyan po yung kapayapaan sa puso. Naandyan po yung naglalakad ka, malinaw po sa atin, nakasama mo si Lord. Yan po yung mga bagay na yon. At gusto pong basahin pa ito sa Romans chapter 8, verse 31 and to 36. Sabi po rito, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? So, ang ganda po sa English translation yan. Ha? If God is for us, who can be against us? Kung si Lord ay nasa side tayo ni Lord, eh sino pang makakatalo? Sino pong excited ka sa mga bagay na yan? Kung si Lord ay nasa iyo, ikaw po ay lalakad sa katagumpayan. Pero pag ang Diyos ay hindi natin kasama, lalakad ka dun sa kaba-kaba moment.
Diba? Yung bang matutulog ka, hindi ka makatulog, ba? Kinakabahan ka. Walang kapayapaan. At ang sabi pa po rito, verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ibinigay niya para sa atin lahat, hindi kaya niyang ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Verse 33, sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Verse 34, sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan sa atin. Verse 35, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kaguluhan kaya, kapighatian, pag-uusig, paghuhukom, kahirapan, panganib o kamatayan. Verse 36, ayon sa nasusulat, dahil po sa inyong buong araw, kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. So, ang ganda po nitong mga bagay na to, ito po ay pinapakita rito na dapat po na tayo po ay merong Diyos sa buhay. Kaya nga po, this church is all about the church that envision Christ in every heart. Because if God is for us, who can be against us? Sapagkat marami po tayong battles in life. Sino po dito may mga battles in life? Amen? At ang battle po, tawag niyang constant battle. Meron kang personal na laban. Sino po dito marami kang personal na laban within a week? Amen? Meron kang pinatumbang mga atraso. Yung bang nababayaran mo unti-unti yung mga bayarin. Yung bang napapatumba mo sila. Lalo na sila Judith. Sila Juna. Tama? Sabi ko nga po yung motor ko patapos na. Tutumba na yung si Judith. Bakit? Kasama natin si Lord. May mga bagay po na hindi mo kayang pagtagumpayan, pero pagkasama si Lord, kayang-kaya. Sino pa excited doon? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Na kapag kasama po natin ang Panginoon, wala pong hindi tayong kayang pagtagumpayan. At tayo po ay nasa pagpapatuloy ng ating pong series, Knowing God. Sino pong gusto mo pang kilalanin si Lord? Sino po ditong gusto mo pang, bukod sa makilala si Lord, gusto mong taglayin yung kanya pong katangian. At bago po natin pagpatuloy, humingi po tayo muli ng gabay sa Panginoon upang samahan tayo sa pangangaral ng kanyang salita. Panginoon, salamat po sa umagang to. Dalangin po namin, Ama, Lord, na samahan niyo po kami, Lord, sa pagbubulay-bulay ng iyong salita, Panginoon. Help us to meditate your word, O God. At Lord, ang iyong salita po, Panginoon, patuloy, Lord, na tumimo sa aming puso. At Lord, magdala po ito, Lord, ng transformation sa aming pong mga buhay. Jesus, be with us. Holy Spirit, dwell in us, Panginoon. Ikaw po ang mamagitan sa lugar na to at saturate this place, Panginoon. Ano man pong aming dala, pagpunta rito, Lord, sinusurrender po namin sa iyo, Panginoon. At excited po kami sa paglabas namin sa lugar na to. Kami po'y bagong muling nilalang, Panginoon. May bagong pag-asa at may bago po, Panginoon, kaming dala-dala na galing sa iyo. These are prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Last week po, ating po pinag-usapan, Knowing God series, Jehovah Rapha or Yahweh Rapha. The God who heals. Yung mga bagay na akala nating walang gamot, pero si Lord palang kagalingan. Amen? Yung palang latay ni Jesus, ilang latay daw yung nung siya po'y pinahirapan. Yung sabi roon, nasa 33. Kung daw nagkakamali po, nasa 33 yung latay na yon. And according po sa science na meron daw identified sickness na 33. Yung mga common na alam po natin. Ngayon po dumami na, no? Hindi na lang siya 33. Pero ganun ka-intentional si Lord na ang Diyos po natin, tinanggap niya yung mga latay na yon para po tayo'y makatanggap din ng kagalingan. Sa latay ni Jesus, yun po'y may dalang kagalingan.
Kaya po kapag po tayo ay may sakit karamdaman, i-apply niyo po ang blood of Jesus. Ganun po tayo manalangin, Lord, by the blood of Jesus, sina-apply ko po ito sa aking karamdaman. At ano man pong karamdaman na yon, sabihin mo po sa Panginoon, alam niyo po, naandun ng divine intervention ni Lord. Sino po ditong hindi ka pa pumupunta kay Lord, sa doktor, healed ka na. Hindi ka pa pumupunta sa doktor, payapa na yung puso mo. Hindi ka pa nagpapa-check up, alam mong negative result. Bakit po? Pinagaling ka na ni Lord. At ang lahat po ng bagay, nagsisimula po yan sa spiritual realm. Amen? Nangyayari muna in spiritual realm bago mangyari sa physical. Pansinin niyo po, no? Yung parang masakit ulo mo, tapos sinasabi mo, sakit ng ulo ko papunta po lang doon sa sakit ng ulo. Wala na, nangyari na sa spiritual realm. Dineclare mo na, kaya nangyari. Kaya po pag may mga sitwasyon sa buhay na mahihirap, huwag niyo po sasabihin, patay tayo dyan. Finish na, yari na tayo dyan. Hindi po. Dapat speak life. Pwede mo sabihin sa tabi mo, speak life. Sapagkat pag tayo nagsasalita ng may buhay, yan po ay tinitignan ni Lord. Pag tinignan ni Lord na positive ang heart mo, ayos tong anak ko may nangyayari. Meron siyang fruitfulness. May nangyayari sa puso niya na dating hindi naman ikaw. Tama? Yung bang pagdating mo sa bahay, walang ulam. Ba't hindi niyo ako tiniraan? Or pag dumating ka, bili na lang sa labas. Ganon din naman. So, unti-unti po. Kasi may tinatawag na process. Pag sinabing proseso, hindi kayang magbago ng tao overnight. Tama? Kaya nga po, ang maganda rito sa ating pong series, na ang Diyos po, gaya nga po ng ating nasabi, kilala lang natin si Lord bilang Savior, pero hindi Lord. Kaya po, ang maganda rito sa ating series, na unti-unting nakikilala natin siya. Kaya po, last week, ayun po yung ating pinag-usapan, Jehovah or Yahweh Rapha, the God who heals. Ngayon po sa ating po pag-uusapan, it is Jehovah or Yahweh Nisi. The Lord is my banner. Sabihin nga po natin sabay-sabay, the Lord is my banner. The Lord is my banner. So dito po, mas mauunawaan natin ang mga bagay ito. Yahweh means covenant name. Ito po yung covenanting name ni Lord. Or sinasabi nga po, it means I am the great I am. So si Lord po, siya mismo, sa salitang Yahweh, siya po'y nangako, ipinangako niya ang sarili niya sa atin. Grabe tong Diyos na to, no? Hindi naman niya tayo kailangan, tama ba? Kaya ba ni Lord mabuhay nang wala tayo? Kaya. Pero tayo po kaya ba nating mabuhay nang wala si Lord? Pwedeng sabihin ng tao na ma-pride, syempre naman. Pero ang buhay na walang Diyos ay parang patay na rin. Bakit? Wala siyang siguradong patutunguhan. At yung buhay ng tao na parang akala niya kaya niya lahat, ang ending, kawawa po ang taong ito. So, dapat po makita natin that Yahweh is the great He is. Kaya nga po kanyang ipinangako ang kanyang sarili. And Yahweh means the God who exists, the existent one. Grabe, no? Kaya po wala siyang nanay, walang tatay. At ang maganda po sa ating pong Panginoon, kaya niya tayo nilalang, gusto niya ng family. Amen? Kaya po ang ating pamilya, we are a spiritual family. Sino po ditong masaya ka, lumalago yung spiritual family natin? Yung bang nagsimula po kasi kami rito, pamilya lang. Di ba? Pamilya lamang po, mga kamag-anak. Pero nakakatuwa po, unti-unti po sa biyaya ni Lord, ay ang kanya pong spiritual family lumalago. Pwede magpalakpakan natin si Lord. At hindi lang po matatapos yan. Sabi ko nga po, excited ako Lord kasi excited ako sa paparting na next year. Naniniwala ako mag-e-expand tayo. Amen. Sapagkat ang Diyos po, ang gusto niya, lumago ang pamilya. Pag sinabing pamilya, hindi lang po natatapos sa atin yan. Because we are spiritual family in this place. Kaya po, nakakatuwa lang po na ang Diyos po, pinapakita niya na meron siyang ginagawa. So sabi rito, meron daw constant battle, kagaya po nung binanggit natin kanina, may nangyayari sa bansang Pilipinas. Tama?
nakakala natin gumugulo ang Pilipinas. Pero nakakadismaya talaga, no? Dumarating sa time, parang gulo naman ang Pilipinas. Lalo ngayon sa mga nangyayari. Pero naniniwala po tayo, kung may nangyayaring hindi maganda, meron ding ginagawa si Lord. Sino pong naniniwala na ang ating pong Panginoon, meron siyang ginagawa sa ating pong bansa. At excited po ako ron kasi mas nakikita po ng iyong lingkod yung magandang gagawin ni Lord. Tama ba? Hindi po aayos ang isang bagay hanggat di ginugulo. Di ba? Pag nag-aayos tayo ng bahay, anong masarap linisin? Yung nakaayos na o yung ilalabas mo muna lahat para mas okay. Di ba pag naglilinis ka ng bahay, maganda alisin muna lahat para mas madaling linisin. So ang Diyos po natin, may mga bagay sa buhay po natin. Akala mo, Lord, parang ginugulo mo yung buhay ko. Nung sumunod po tayo kay Lord, di ba akala mo, parang, Lord, nung sumunod ako, parang dumami problema ka, Lord. Parang, dati okay kami, ngayon hindi. Hindi po. The moment na parang gumugulo, the moment na inaayos po ng Lord yan. Sino pa excited dahil? Na nire-reveal lang pala ni Lord yung mga true issues sa ating buhay. Tama po? At pag na-reveal yun, at least alam mo na yung iyo pong pagtutuunan. At ang mahalaga po rito, naa-address mismo ng ating pong Panginoon. Kagaya po nitong Israelites, kagaya po ng ating nabanggit last week, na ito pong Israelites, may pangako si Lord sa kanila. Ano pong pangako sa kanila ni Lord? Nung sila'y nasa Egypt, kayo'y papalayain ko aking bansa. At dadaling ko kayo sa lupa aking pinangako. The land flowing milk and honey. Tayo po ay meron din pong land flowing milk and honey. Yung po yung mga pangako ni Lord sa atin. Sino pong pag naaalala mo yung pangako ni Lord, nangingiti ka? Kasi po yung best friend ko po, si Kuya Nobby, best friend ko po yan, matagal na. Sabay lang po kami nangangarap dati niyan. Sabi ko, darating ang time, siya mismo nag-remind sa akin, naalala mo yung sabi mo sa akin, magkakamotor ako, darating ang time. Yeah, mayroon na siyang motor. At nangangarap kami pareho na magkakaroon kami ng magandang future. At nakakatuwa lang po, kasi pumasyal po ako sa kanila, nakita ko yung buhay niya, may family, may anak, tapos napoprovide niya yung kailangan. Ito yung isa pa lang yan, kuya, sa kanyang land flowing milk and honey. Sino po ditong gusto mong puntahan yung iyo pong destination? Bukod po sa eternal destination natin, dito pa lang po sa mundong to, kaya nang gawing langit ni Lord ang buhay mo. Sino mo gusto mo ng piling langit dito pa lang sa lupa? Pag sinabing piling langit, mararanasan mo na mismo dito yung mga pangako ni Lord. Kasi may mga Kristiyano pong kaisipan na okay lang kahit mahirap tayo sa mundong to. Sa langit naman, masaya ron. Doon walang paghihirap. Hindi po, kahit dito, pwede nang iparanas sa'yo ni Lord yan. Pwede nang ibigay ni Lord yung pangakong ikay giginhawa. Ang buhay mo po ay gaganda. Sino pa excited doon? At kasama po yun sa pangako ni Lord. Kagaya po nitong mga slaves, Israelites, yun po yung pangako sa kanila ni Lord. Kaya po nakita rin natin last week na ating po pinag-usapan, nagtagal sila sa wilderness. 3 bagay po kasi yung kanilang process. Una daw, from Egypt, ito po yung lugar na kung saan sila'y alipin. Pangalawa ay wilderness, na kaya pala sila tumagal dito para ihanda sila. Kaya po, ganun din po ang buhay Kristiyano, matatagalan ka sa wilderness. Hindi dahil hindi ka love ni Lord. Hindi dahil pinapahirapan tayo ni Lord. Hindi po. Para ituro sa atin yung mga dapat nating matutunan. Na kapag tayo po ay dumating na doon sa promised land, nakarating po ba sila? Nakarating. Nakarating po sila ron na meron na silang tamang puso. Tama? Hindi man perfect heart, hindi man ito po ay 100% transformation. Pero malaki-laki na rin ang nabago sa kanila. Pero sad to say, imbis nga po na ilang days lang ng journey dapat, tama, yun yung pangako sa kanila ni Lord, no? Maglalakbay kayo sa ilang for 3 days, tapos yung dagat na pula ay nahati, nakatawid po sila.
Imbis na ilang araw lang papunta sa Promised Land, 40 years. At sa loob po ng 40 years, bago sila makarating, doon ko po nakita kung ano, ang nakarating sa Promised Land, yung mga anak-anak nila. Ang nakarating sa, naniniwala po, may nakarating naman na mismo yung mga magulang. Pero most of them, nakarating sa Promised Land, yung mga bata na yun, established na sila. Tama? Itong batang to, ilang taon na po ito? 3? 2. 2 plus 40, 42. Sino po ditong nasa 40 na ngayon? Di ba? Huwag na pong tumaas ng kamay. Mukha naman po kayong 20s. Yan. Mukha naman po kayong 30. Yan. So, ganun na yung kaisipan niya bago sila makarating ng Promised Land. Na-train na tong batang to. Namulat siya doon sa wilderness. At pag tinignan nga po natin ang mapa, yung wilderness pala, isang diretso lang, Promised Land na. Napakalapit lang. Pero bakit umabot ng 40 years? Kasi maraming tinuro sila. So dito po, mas lalo pa nating mauunawaan, makikita ang mga bagay na to. Dito po sa chapter 17 ng Exodus, bago natin pasukin po yan, tignan po muna natin yung background. Sa chapter 16 ng Exodus, chapter 2 to 8, para po mas malinaw sa atin, ito pong chapter 17. Atin pong basahin, ang sabi po dito sa Exodus chapter 16 verse 2, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moses at Aaron. So, gaya nga po ng ating nabanggit, they are expert. Tama? Sino po dito may mga expertise ka sa buhay? Magaling ako magluto, pastor. Magaling ako dyan sa bagay na yan. Kaya ko yan, pastor. Pero itong Israelites, meron din sila expertise. Tama? Ano po yung dalawang expertise nila? They are expert in murmuring and complaining. Malupit to magreklamo. At gusto ko po yung sampulan kung ano yung example ng kanilang mga reklamo. Basahin po natin, sabi sa verse 3, sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Malupit magreklamo. Sana pinatay na lang kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Kapag ang ano daw po pala, ang slave, walang ibang kaisipan niya kundi yung nakaraan. Ganun pala ang slave, no? Pag tinanong yung mga nakulong na nakalaya, lagi yung sasabihin, doon sa amin sa sa kulungan. Ano yun, mahirap doon, ganito, ganyan. Or kahit tayo po, kahit di naman tayo nakulong. Di ba pag nagkukwento ka, lahat na po lagi mong kwento. Nung araw. Alam mo, nung araw. Kaya natutuwa ako sa mga bata pag pinapagalitan or pinapangaralan. Kaya na naman tayo, nung araw na naman, di ba? Yung mga batang Gen Z ngayon, pag sinasabihan mo yan, nung araw niyo po yun, wala na, iba na ngayon. Sanay kasi tayo sa nung araw. So ito pong mga Israelites na to, ganun po ang kanilang kaisipan. Lagi nilang iniisip yung dating kalalagayan nila. Tama? Pero ang buhay Kristiyano dapat pasulong. Ang buhay Kristiyano dapat po ang kanyang mindset ay dapat nakatuon sa future. Because there is no future in the past. Pag binalikan mo yung future, wala ka na maaayos yan, tapos na. Pero sa future, ang laki pa po ng pwedeng gawin. Sino po ditong nagde-decide ka ng future mo, papagandahin mo po? Sino po ditong yung future mo, yung bang naka-mindset ka na ang aking next generation ay hindi naaabutan yung aking buhay? Kasi po, gaya ng iyong lingkod, yun po kasi ang aking buhay eh. Dami kong bisyo, dami kong ginagawang hindi gusto ni Lord. Pero thankful ako kasi yun po yung aking motivation that time. Sabi ko, hindi ako papayag na aabutan ng aking next generation or mga pamangkin, anak, apo, yung dating ako. Sino pa excited na aabutan ng Panginoon ang ating pong mga next generation, yung godly generation? Yung bang walang bakas na dating ikaw yon? Kinukwento mo sa kanya, ikaw talaga yon, mama? Ang hirap paniwalaan, no? Bakit? Pinapamana natin ngayon yung next generation. We are preparing the next godly generation. Kaya po, congratulations sa mga batang
dinadala niyo po rito. Hindi niyo lang po sila basta dinadala, pinapakita niyo sa kanila na ito dapat ang kanilang ginagawa. Tama? Ang ganda po nun yung bang kahit baby pa yan, ang mindset mo, dadalhin ko na to sa church. Kasi gusto ko pag nagkamalay siya, simbahan ang kanya makikita. Yung mga godly people. Hindi niya po dadatnan yung may lamesa at may mahabang leeg na nandun sa lamesa. Di ba? May mahabang leeg. Ano pala yun? No? Alak pala. Yung bang nasanay ka, normal naman sa tao, hindi po. Nakaka-excite po na tayo magpe-prepare ng next generation. Godly generation. Pwede mo palakpakan natin si Lord na ito pong gagawin natin na to, kasama po natin si Lord. Amen po. Sabi rito, sa kanila pong pagrereklamo, verse 4. After po nila magreklamo na sana daw, doon na lang sila pinatay ni Yahweh. Verse 4 sabi, sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Si Lord pala, mahirap pala i-challenge si Lord, no? Tama? Si Lord pala, wag mo siyang susubukin, pero pag sinubok mo naman, nagpapasubok si Lord. Dalawang bagay po yan. Pag sinubok mo si Lord sa magandang bagay, sampulan ka rin. Remember Isaac? Siya yung inoffer ni Abraham. Sinampulan ni Abraham, no? Galing naman sa'yo to, Lord, eh. Sa'yo na to. Si Lord, na-prove ni Lord, no? Ayos tong anak ko, ah. Walang duda. Pero yung si Isaac, hindi naman namatay. Si Lord na-challenge. Kaya po in John 3:16, for God so loved the world, He gave His one and only Son. Ibang klase ito. Si Abraham, hindi namatay yung anak. Si Lord, yung kanyang anak, hindi lang basta pinatay, no? Pinahirapan. So si Lord, ganun po siya subukin. Hindi natin kayang i-outgive si Lord. Kung kaya natin magbigay ng the best, mas lalo si Lord. Sino pa excited doon? Yung bang Lord, the best nang ibibigay ko sa'yo. Pero sasabihin sa'yo ni Lord, ayos na. Antayin mo yung the best ko. Sino pong mas matinding the best? Tayo o si Lord? Tama? Yung the best natin, gantong kataas yung kay Lord. Kaya po, yung mga bagay na to ay meron pong dapat tayong makita. Sabi rito, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit na nasa garapon. Hindi naman po, walang sinabi dyan. Yung tinapay, alam niyo po yung garapon ng araw? Nalalagyan ng mga tinapay ba yon? Wala namang ganun, no? Si Lord po mahabagin. Hindi po sinabi ng Bible, papaulanan ko yun ng tinapay na merong garapon. Ang hirap saluhin nun. Di ba? Bakit? Si Lord kasi pwedeng magalit eh. Pero sabi rito, papaulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit, araw-araw palalabasin mo sa bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito ay susubukin ko kung susunod sila sa aking tagubilin. So, papalabasin sila doon sa, kasi nga po, nasa wilderness sila. May picture po tayo dyan na yung pong nasa wilderness sila, nagkaroon sila ng mga kanya-kanyang tent. Kasi nga po, naglalakbay sila. At sa paglalakbay po nila, doon na rin lumaki ang kanilang lahi. Tama? Yung lahi nila, na yung isang picture po dyan na puro, ayan po, yan, pwede yan. Yung isa po. Hindi po, yung isa po na merong, yan. Yan. Ito po yung Tabernacle of God, pero ito pong mga yan, medyo malabo lang po ng konti. So, doon sila nabuhay. So, habang naglalakbay sila, doon po sila tinesting ni Lord. Doon po sila sinubok ni Lord, sapagkat gusto nga po sila i-prepare ni Lord sa promised land. Sapagkat ang isang bagay na hinihiling natin kay Lord, pag ibinigay po ni Lord pag hindi tayo ready, ano po mangyayari? Masasayang yung ibinigay sa atin ni Lord. Ang hirap bigyan ng 1,000,000 ng isang tambay. Anong gagawin ng tambay doon? Magtatawag na ibang tambay. Kain tayo, ubusin natin to. Sa isang halimbawa nagbibisyo, anong gagawin niyo sa 1,000,000? Ubus. Baka ilang araw lang. So si Lord, ganun din po siya.
ayaw niya tayong malungkot or masaktan. Kaya we need, God prepared us. Kaya iniready talaga tayo ni Lord. So, ganun po ang tagubilin ni Lord na bibigyan ko kayo ng tinapay, papaulanan at kukuhain nyo ito sa bawat araw. Ang sabi pa po rito, ano pong verse na tayo? Yan, mamumulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko sila sa aking mga tagubilin. Verse 5, tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Verse 6, pagkatapos ito, pakikipag-usap kay Yahweh, sinabi ng Moses kay Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. So, yung pong mga bagay na yon, sabi rito, narinig niya ang inyong mga reklamo laban sa kanya. So, si Lord pala, alam na alam ni Lord yung ating ginagawa. Bukod sa alam ni Lord ang ating puso, alam din ni Lord yung ating mga sinasabi. Ano kasi sabi ng Bible? Narinig ni Yahweh ang iyong pagrereklamo. So, delikado po ito, no? Na ang tao, lalo especially Christian, may dalawang bagay po kasi. Okay lang naman na dumaing. Ano po ibig sabihin ng dumadaing ka? Pag nahihirapan ka, pwede mo sabihin, Lord, ang hirap naman. Tawag dyan, daing. Naiinitan ka, Lord, ang init naman. Pero, thank you, Lord. Tama? Medyo financially trouble kami. Pero thank you, Lord. Alam ko po ikaw ang provider ko. Tama? Pero sabi rito, ito pong Israelites ay mga mareklamo. Pwede palang dumaing, pero wag magreklamo. Yung reklamo, magkaiba yan. Pagka dumaing, mainit. Yeah, Lord, mainit, salamat. Pero pagka mareklamo, ang init naman, ano ba namang buhay ito? Tama? Yung bang walang gratefulness sa kanyang puso. Nagkaroon na kayo ng kakilalang gano'n. Yung hindi thankful, hindi grateful, blessing na yung nasa harap, nagre-reklamo pa rin. Ang tagal na niyang prayer yun, yung nasa harap na niya, kulang pa yan. Maliit yan. Hindi pa yan. So, kitang-kita na magkaiba. Verse 8, sabi rito, idinugtong pa ni Moses, mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Kasi ito po yung reklamo ng tao. Doon nakakain kami ng karne. Doon okay naman kami kahit pinapahirapan kami. So imagine mo yung slave mentality. Di bali na mahirapan, at least doon okay naman kami. Ang gusto nga ni Lord, makawala sila doon sa kahirapan, makawala sila sa pagkaalipin. At ang maganda po rito, sa ating pong Panginoon, gusto silang dalhin sa promised land. Sabi rito, bukas ng umaga, ay tinapay ang ibibigay sa inyo hanggang gusto niyo. Hindi ko na binasa siya ng may emosyon kasi pag nilagyan mo ng may emosyon niya, parang salitang kanto, sige, ubusin mo yan. Magsawa ka, di ba? Laklaki mo. Di ba, ganun ng isang tao pagka napipikon na siya. Parang ubusin mo yan, di ba? Pero ang Diyos natin, sabi rito, kainin nyo hanggang gusto nyo. Ubusin nyo. Bakit? Kinukumpara kasi si Lord. Ayaw ni Lord na kinukumpara siya. Kung ikukumpara mo siya, dapat yung the best na mga bagay. Ang sabi po rito, iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo laban sa Kanya, hindi sa amin. Sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? So, pag dumadaing ka daw sa tao, hindi ka sa tao dumadaing. Hindi sa Panginoon. Amen po? Ganun po pala yun, no? Na ang mga bagay na sinasabi mo ay papunta sa Lord. So, ito pong mga Israelites ito, ay yun po yung kanilang sakit. At ayun naman po ang ginagamot ni Lord. Kaya po sa series ng ating pagsunod kay Lord, yung pong mga dinadaanan natin sa buhay, yung mga pagtuturo pala ni Lord na yan, para ikaw po ay ma-ready ni Lord. Sino po ditong kada Sunday, yung bang unti-unti may nababago sa atin? Hindi naman po nire-required yung bigla ka magbago instant.
Pero maganda po dito, sa bawat pagsamba mo kay Lord, merong nagbabago. Amen? At pagka yung mga konting mga pagbabago na yan na ipon, magiging Christ-likeness po tayo. Sino pa excited doon? Yung Christ-likeness mo, automatic po, mararanasan po natin yan. God knows everything. God knows what we need. And God knows what we want. Ano pong ibinibigay sa kanila ng Lord? Yung gusto nila o yung kailangan nila? Yung Israelites, marami silang gusto, pero si Lord, alam ang kanilang kailangan. Kaya pansinin niyo po, marami tayong desire sa buhay, tama? May mga pangarap ka na gusto mo na hindi pa binibigay ni Lord. Bakit? Alam ni Lord yung ikakabuti natin. Alam ni Lord yung ikakasama. Kaya po, si Lord, ang binibigay niya, hindi yung gusto mo. Pero yung gusto natin, may tamang panahon naman. Sabi sa tabi mo, may tamang panahon si Lord. May season si Lord para ibigay yung gusto mo. Pero may mga season na ibibigay ni Lord yung kailangan mo muna. Bakit? Piniprepare po kasi tayo ng Lord. May mga bagay na gusto natin pero kailangan talaga ma-prepare tayo. So, 40 years in the wilderness, 40 years of teaching, preparation, para maging deserve sila. So, ito na po yung chapter 17 na kung saan ito po yung unang pagharap ng mga Israelites sa pakikipaglaban. Ito po yung unang kanilang kakaharapin na sila'y lalaban. Pero bago nila malaman na may kalaban sila, meron munang ginawa sa kanila. Tignan po natin ang salita ng Diyos sa Exodus chapter 17 verse 8 to 16. Ano pong sabi sa verse 8? Pwede bang basahin natin yung verse 8? Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. So, sabi diyan, yung Rephidim, sige po, the place where the Israelites set up the camp during their journey from Egypt. So, yung pong pinakita ng picture, yun po yung kanilang ginagawa. Yung bang baklas kabit sila. Kasi nga, papunta sila sa Promised Land. Yung bang hindi sila nai-stay sa lugar na yun. Kami po ay kami, NPA kami. No permanent address. Nung nagkamalay po ako, nasa Pantok kami. Tapos napunta ng Bilibiran. Yan pala si Mama, no? Bilibiran, Pantok, Darangan, ano pa? So, hanggang mapunta sa Pampanga. So, no permanent address. So, ito pong mga Israelites, wala silang permanent address, kundi yung Promised Land. Kaya, baklas kabit sila at ayun po yung kanilang pupuntahan. So, sabi rito, sinalakay sila ng mga Amalekites, ng mga Amalekita, ang mga naglalakbay na Israel. Mula sa likuran ng hanay ng mga to, nangamatay ang ilang matatanda, mahihina, at mga bata. Kasi po, pag tinignan natin yung may picture din dyan na naglalakbay sila, yung nakapila sila. Kasi mahalaga yun yung kanilang hanay, dapat nakaprogram din. Dapat nasa unahin yung mga panggera talaga. Tama, kaya pansinin niyo po, yung mga anak ni Lord, yan po yung mga number 1 paborito ng kaaway. Tama, yung the more na sumusunod ka kay Lord, maraming testing sa buhay natin. So, yan po yung kanilang paglalakbay na yun, nasa unahan yung mga panggera nila. At nasa likod naman yung mga, ano po yung mga nasa likod? Yung po yung mga bata, yung po yung matatanda, yung mga mahihina, yung mga hindi panglaban. So, ang delikado rito, doon umatake ang mga Amalekita. Doon sa likod. Kaya po mapapansin nyo yun, kung hindi ka kayang kalabanin ng kaaway, kasi nga may Yahweh ka, may Diyos tayo, ang titirahin nyo yung mga mahal natin sa buhay. Especially yung mga wala pang relasyon kay Lord, or merong relasyon kay Lord, pero hindi kagaya ng level natin, yung spirit na meron ka. Kasi may tinatawag na spiritual battle. Diba? Mas nasasaktan ka kapag may nangyayari sa kanilang hindi maganda. Tama po? Sino pong naniniwala ron na dapat pala
kahit nasa likod, binabantayan. Kaya po napakalaga na yung mga anak natin or yung mga mahal natin sa buhay, dapat binababad sa prayer. Dapat kasama sila sa prayer natin para ingatan ni Lord. So ito pong mga Israelites, inatake sila sa likod. Kaya po nangamatay yung mga kanilang nasa likod, yung mga binanggit po natin kanina. So who are the Amalekites? Amalekites came from the descendants of Amalek. Bakit kaya sila inatake? Yung pong mga Amalekites na to, they are the grandson of Esau. So si Esau po, malinaw naman sa atin na si Esau po ay kapatid po ni Jacob. Alam natin yung kasaysayan, no? Na si Esau ang panganay, si Jacob yung talagang yung mga portion kinuha niya. Takaw blessing talaga to. Sino kung gusto mong maging takaw blessing? Pero wag po kayo mag-alala, hindi mo nang kailangan nakawin yung blessing ng iba. May tinatawag kasi na God's favor. Pwede ba sabihin natin God's favor? Pag sinabing God's favor, yung bang bless ka na, ibe-bless ka pa lalo ni Lord. So, pa excited doon. Yung nalulunod ka sa pagpapala ni Lord. Tapos ito po, imbis na para dun sa taong yun yung favor, napunta pa sa'yo. Example, promotion, no? Sa'yo, sa kanya yun, napunta pa sa'yo yung promotion. Bakit? Favor of God. So, sa pagsunod po natin kay Lord, yung mga favor ni Lord, kusa na lang susunod. Yung mga pabor ni Lord, kusa na lang yan, bonus na lang po yan. So, dito po sa Israelites, ayun po yung kanilang background ng mga Amalekites na to. So, Esau, the brother of Jacob, which means naging bansang Israel, sila po yun, descendants ni Jacob, from the tribe of Edomites, relatives of Jacob who are marked by brutal conflict. So, ayan po yung kanilang pinagmulan. Kaya po itong mga Amalekites, syempre parang mga descendants na rin tayo. No? Yung bang kinukwento sa kanila na yung mga Israelites na yan, mga traitor yan. Dapat tayo ang nasa pag-iingat ni Lord pero sila yung sinasamahan ni Lord. So, sabi sa pag-aaral, yan daw po yung mga demonic people nowadays. Yung mga Amalekites, yung mga sorcery, yung mga alam nating patungkol sa mga bad spirit or demon attack, sila po yan. So, ito pong mga to ay mga taga-usig ng Israelites. Ang verse 9 po, sabi rito, sinabi ni Moses kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo ang pakikipaglaban sa Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibibigay sa atin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. So, dahil nakita nila na may kalaban, they need to prepare. Tama? Dapat pumalinaw sa ating mga anak ni Lord na merong constant battle. Na anytime, yung bang feeling mo parang walang panganib, mas lalong delikado yan. Every time na akala mo po, lagi masaya lahat, lagi nyo pong isecure na merong anytime na pwedeng umatake sa atin. Tama ba? Yung ang saya-saya mo ngayon, bigla na lang malulungkot ka. Tama? So, napakahalaga po na ma-identify natin. Dahil po ang mga Israelites, nakita nila na may panganib. Bakit? May mga namatay. Kaya si Moses, pinipare si Joshua na maghanda sa laban. So, dapat lagi po tayong prepared. The reason po, kaya po tayo nakikinig ng salita ni Lord, para pag dumating ang labanan sa buhay, meron kang panglaban sa kaaway. The Word of God is not just a Word of God, but it is a tool para gamitin natin sa kaaway. Tama, kapag nauubusan ka ng kabuhayan, dumarating sa time na yung halimbawa may financial trouble ka, yung bang panglaban mo, the Lord will provide. Yung bang sinasabi ng kaaway, walang nagmamahal sa'yo. Diba? For God so loved the world. Mahal na mahal ako ni Lord. So, ang Bible po ay ating pong panglaban sa mga bulong ng kaaway. Kaya po, we need to live according to His Word. Sabi rito, sa verse 10, sinunod ni Joshua ang utos ni Moses.
at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman kasama ni Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa naman, ay nananalo naman ang mga Amalekita. So, ang kaaway, hindi yan aalis hanggat di mo pinapalagan. Tama? Di ba? Kaya may tinatawag na bully. Bubulihin ka kasi ayaw mong harapin. Tama? Sila po, kung hindi nila lalabanan yun, uubusin sila unti-unti. At ito po yung unang labanan after po nilang makatawid ng dagat na pula. At ang maganda po rito, binigyan sila ng wisdom ni Lord. Kasi nga po, once na kasama mo si Lord, meron kang gabay ni Lord. Meron kang wisdom. Imagine mo yung mabibigat na problema na susolusyonan natin. Not by might, by the Spirit of the Lord. Yung wisdom ni Lord na naisip mo yon, nakaranas na po kayo, ng mga problema na nagulat kayo, yung solusyon na nasolusyonan mo, alam mong hindi ikaw. Tama? Paano ko nagawa yon? Paano ko nagawa yung mga bagay na yan? So, sila po ay sumusunod lamang sa instruction ni Lord. Kaya po, ang maganda rito kay Moses, si Moses, pumunta siya sa burol, hinawakan niya yung tungkod at itinaas niya ang kanyang kamay. At sabi rito kasi, habang nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelites. Alam niyo po ba, na kapag nakataas ang kamay natin, meron niyang divine meaning. Tama? Na kapag tinataas natin ang kamay natin, sumusurrender tayo sa Lord. We acknowledge, sa ating pong worship, di ba, pag tumataas po tayo ng kamay, pinaparating natin kay Lord na ang ating pong kakayahan ay sinusuko natin sa Kanya. Pinagtitiwala natin sa Kanya ang lahat. At alam niyo po ba, pag kay Lord sumuko ka, lalaya ka. Pero sa mundong to, pag sumuko ka, kulong. Tama? Kaya po maganda kay Lord, suko lang ng suko. Ibigay natin kay Lord yung mga bagay, kahit kaya natin, dapat ina-acknowledge natin sila. Kasi pwede nilang sabihin, kaya namin yan, Lord. Pahinga ka lang yan, kaya namin to. Pero maganda kay Moses, malinaw sa kanya that they need God. Kaya po, ito pong labanan na to ay habang nakataas ang kamay ni Moses, nananalo sila. Pero kasi nga po, kaya niyo po ba itaas yung kamay niyo? Sample nga po, taas ang kamay. Kaya no? Kaya, sino po dito kaya itaas ang kamay ng 1 minuto? 1 minuto, kaya? 5 minuto? Maghapon, hanggang lumubog ang araw. Diba? Si Moses, sa katagalan ng labanan, napapagod. Hindi, sabi nga po ng Bible, kapag ka bumababa ang kamay ni Moses, natatalo ang Israelites. Yung momentum nakikita niya. Kasi nasa burol sila eh. Nananalo yung kalaban pag bumababa yung kanyang kamay. Pero ano pong ginawa nila? Ang ginawa po basahin pa po natin to, nangawit na si Moses sa verse 12 po, kaya't sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupuron si Moses. Habang hawak nila pataas ang kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito ay natalo ni Josue ang mga Amalekites. Sino daw po nanalo? Israelites. Bakit? Nakasurrender sila kay Lord. Once po ang isang labanan, sinurrender mo kay Lord, sigurado po ang tagumpay. Pero ang isang bagay daw, kahit nagtagumpay ka pa dyan, pero hindi mo naman sinuko kay Lord dyan, talo pa rin. Kaya po maririnig nyo yung katagang may mga panalo na talo at may mga talong panalo. Yung bang mababago yung mindset mo, sa relasyon po kasi mahalaga yan eh. Sa relasyon pala, hindi mo kailangang manalo sa debate para masabing panalo ka. Tama? May mga debate, example po sa relasyon, na yung pagpapakumbaba mo o hindi mo pagpatol ay isang pagpapakita na ikaw ay tagumpay. Tama? Hindi mo pinatulan, hindi ka po tolerant.
mas lumabas nga po yung maturity natin. Mas lumabas na meron kang puso na kagaya kay Lord. Kaya po may mga panalong talo at may mga talong panalo. That's why the moment we praise His name by lifting our hands, we sense our prayer. God is already at work. So verse 14, sinabi ni Yahweh kay Moses, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan at sabihin mo naman kay Josue, nalilipulin ko ang mga Amalekita. Verse 15, nagtayo si Moses ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. Grabe, no? Verse 16, at sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa Amalekita. So, verse 14 to 16, basahin po natin sa English. Ang ganda po kasi sa Amplified Version. Sabi po rito, then the Lord said to Moses, write this in the book as a memorial and recite it to Joshua. Then I will utterly wipe out of the memory of Amalek and his people from under heaven. So verse 15, sabi po dyan, and Moses built an altar and named it, the Lord is my banner. Jehovah Nissi. Amen? The Lord is our banner. Yung pong banner na yan, na kapag po, ayan po ang banner natin, ang banner natin ay si Lord, sigurado yung tagumpay. Kasi po sa mundo natin ngayon, maraming banner na itinataas. Tama? Banner ng tao, kasi pag sa tao ka umasa, delikado. Yung banner ng tao, babagsak yan. Pero yung banner ni Lord, the Lord is our banner, saying, verse 16, the Lord has sworn an oath, the Lord will have war against the people, Amalek from generation to generation. Yung kanila daw battle sa mga susunod pa, na po pinangako ni Lord, na lagi kayo magtatagumpay. So, sino po dito ang excited ka na sa lahat ng pinagdadaanan natin, pagtatagumpayin po tayo ni Lord? Amen? Sa dami po ng ating mga alalahanin ngayon, sabi rito, the Lord is our banner. Once, parang ganito po yan, once na si Lord ang purpose mo sa mga bagay na yan, magtatagumpay ka. Kaya po, napakalaga na, sabi po ng Bible, na lahat daw po ng bagay na ating gagawin, do it for the glory of our Lord. Basta daw po para kay Lord mo siya gagawin, katagumpayan. Kaya po ito po yung pinapakita nito, that our Lord, the Jehovah Nissi, the Lord our banner. Kaya po, lagi niyo po i-dedicate kay Lord yung mga labanan natin sa buhay. Lagi niyo po isuko kay Lord lahat. Sapagkat pag itinaas daw natin kay Lord ang mga bagay na to, magtatagumpay tayo. Pwede mo palakpakan natin si Lord. The best clap po para kay Lord. Kaya po, in the days of Moses, battle won or lost, depending of whose banner was raised. So, banner represent, number one, authority we stand under. So, dapat, ang ating authority, nandun po sa pangalan ni Jesus. Jesus Christ is our authority. Kaya ka pupunta sa isang lugar, padala ako ng Diyos dyan. Kaya ka pupunta dyan sa mga bagay, kaya mo haharapin yan, kasi po, kasama natin si Lord. You are the representative of our Lord. Kaya ikaw yung banner ni Lord. Sabi rito, ito po yung good news dito, because sabi rito, authority we stand under, ito po yung good news dyan. We are fighting the name, under the name that knows no defeat. Tayo daw po ay lumalaban doon sa under the name, sa ilalim ng pangalan na alam nating walang talo. Si Manny Pacquiao, kahit po siya ay champion, ilan po yung panalo niya? I think nasa 60 na, no? Pag tinignan mo yung record niya, 3 yata yung talo niya. Merong talo. Pero si Jesus, 0 defeat. Tama?
Nung napako siya sa krus, akala ng demonyo, yehey, tagumpay. Akala ng demonyo, yes, namatay sa krus. Panalo ako, sabi ng demonyo. Pero hindi niya alam, nung pinako si Jesus sa krus, na-serve ni Jesus yung purpose niya. Nung pinako siya sa krus, yun po kasi ang kailangan mangyari, mamatay si Jesus sa krus. Ayun yung kanyang destination dito sa earth. Kailangan mapako sa krus para maligtas tayo lahat. And we know the history na pako sa krus si Lord. At yung palang pagkapako niya sa krus, it is a symbol of victory. Wala pong maganda sa krus, pangit po talaga yan. Kasi yung ancient time nila, pag pinako ka sa krus, yan po yung humiliation. Pag pinako sa krus, kahiya-hiya kang nilalang. Pag pinako ka sa krus, ikaw po'y binabrand ng makasalanan. Pero yung napako, walang kasalanan. That was Jesus Christ. Kaya po, dahil kay Jesus, gumanda yung meaning ng cross. Yung pong cross na symbol of curse, ngayon po, symbol of victory. Kaya po, wala ng tao dyan, gaya po ng ating nakasanayan, di ba? Yung sinasambahan natin na may nakita tayong tao, okay po yun, walang problema. Sinisimbolo nga si Jesus na napako sa cross. Kaya po wala nang naandyan ngayon because Jesus Christ died once. After niyang mamatay, ano pong nangyari after 3 days? He rose again and seated at the right hand of the Father. Kaya po wala na si Jesus sa cross kasi po tapos na yung kanyang purpose. Kaya po siya nasa langit, nasa kanan ng trono ng ating pong Panginoon. Sino pong masaya ka ng ating pong pinaglilingkuran na Diyos ay buhay. Ng ating pong pinaglilingkuran na Diyos ay hindi po nanatili sa lupa. Ang mga Diyos-Diyosan po ng ibang tao, yung sinasabi nilang Diyos nila namatay pero hanggang ngayon di na bumangon. Pero yung Jesus natin, kasama po natin hanggang sa kapanahonan natin. At sa darating po na eternity na ating pong buhay. Pwede mo palakpakan natin si Lord. Kasama natin siya from here to eternity. At ang sarap ng feeling na yun, no? Makakatagpo mo si Lord face to face. So, isa po sa mga bagay na dapat natin makita when we say banner of Jesus, of our Lord. Number 2, the values we follow, the kingdom values. Kaya nga po tayo nag-church para makita natin kung ano dapat kingdom values na meron tayo. Tama? Yung bang kultura na hindi natin nakikita madalas sa mundo, dito natin nakikita sa church. Yung bang dito ay walang mataas, walang mababa, kundi pantay-pantay. Yung bang kahit sa mundo ikaw ay makasalanan, pero sa mata ni Lord, mabuti ka. Yung bang tayo po rito, wala po tayong ibang gagawing kultura, kundi yung pong kultura ng pag-ibig ni Lord. Kaya nga po, spiritual family, yun po yung ating ipapamuhay dito. Kaya po, pag mayroon kang tampo sa iyong kasama, kausapin mo lang, tapusin nyo agad. Para bakit? Marami tayong gagawin para sa glory ni Lord. Amen? At maniniwala po ako, because we are spiritual family, nauunawaan ka rin ng spiritual family. Amen? Kaya po, mahalaga po na tayo po ay merong values that we follow. Tawag po diyang kingdom values. At yung sumunod po, sabi rito, spirit that leads us, yan, ayun po yung mahalaga ron. Spirit that lead us, be guided by the Holy Spirit of God, the banner of the living God. Kaya nga po, mahalaga na meron tayong personal relationship sa Lord, meron po tayong relasyon sa Kanya, para po, meron kang intimacy. Pag sinabing intimacy, yung bang kahit wala po tayo sa Sunday worship, magkausap pa rin kayo ni Lord. Sino pong gusto nung ganun? Kahit di po tayo magkakasama rito, ikaw po at si Lord magkasama. Yung bang may mga tanong ka, kahit hindi, mukhang tulog na si Pastor, hindi ko na machat to. Tanong mo kay Lord, di ba sasagutin po tayo ni Lord? Kaya po napakalaga na yung pong salita ni Lord, yan po tayo nagduduel. Sapagkat naandyan po mismo revelation na ibibigay sa ating Lord. So, excited doon. Na ikaw at ang relasyon mo kay Lord
ay sapat na po. Amen? Pag inopen mo kay Pastor, mako-confirm. Yung bang sasabihin mo, Pastor, confirm yung pinagpipray ko Kasi sinabi rin sa akin ni Lord. Kaya po gawin natin kung ano ang conviction ni Lord. So, yun po yung mga bagay na dapat natin makita. Na wala kay Moses, nagtagumpay sila, hindi dahil tinaas lang ni Moses ang kamay niya. Amen? Nagtagumpay sila, oo, sumunod si Moses, pero ang totoong tagumpay, wala rin doon sa mga nakikipaglaban. Pwede kasing kompleto ka ng gamit, pero nakikipaglaban ka sa sarili mo, wala rin po yan. Alam niyo po, kaya sila nagtagumpay dahil kay Lord. Kaya ka magtatagumpay dahilan sa Lord. Amen? Yung bang mga bagay na dati hindi mo mapagtagumpayan, ginawa mo na lahat pero wala pa rin. Pero dahil yung nakilala mo si Lord, napakadali na lang pagtagumpayan. Amen? Ikaw ba'y may kalabang mga bisyo dati na unti-unti mong napatumba? Bakit? Sinuko natin yung buhay natin kay Lord. Yung mga bagay na gustong-gusto mo lang dati, pero dahil kasama mo si Lord, ginaguide po tayo ng Holy Spirit. Always be guided by the Holy Spirit. Kasi pag guided ka ng Holy Spirit, dadaling ka sa tamang daan. Dadaling ka sa tamang lugar, especially sa mga tamang tao, na sila mismo yung tutulong para makarating tayo sa promised land. Tawag niyang connection. Hindi pwedeng mabuhay ang isang tao na wala siyang kasama. Tama? May mga bagay kasi, naniniwala po ako rito, may mga bagay na hindi mo naman dapat paghirapan. Yung bang ubos na yung oras natin sa trabaho, pero kaya palang ibigay ni Lord in an instant way. Gaya po ng ating pong nakwento ng mga nakarang mga linggo, yung bang nagsalita tayo, ginawa lang natin yung purpose natin, yung sa ating pong inatinan na groundbreaking. Yung natanggap natin ng love gift, alam niyo po, sahod ko na siya ng 1 kalahati or 2 linggo. Grabe, ano? Na pagtatrabahuhan mo yun, pero kay Lord, sa loob lang ng 10 minuto, kaya niya ibigay. Sino pong naniniwala ron na yung bang sahod mo na 1 taon, kayang ibigay ni Lord sa isang iglap? Tawag niyang favor. Sabi mo sa tabi mo, favor of God. Pwede magpalakpakan natin si Lord. Yung mga bagay na yan, mararanasan mo kay Lord. Kaya magkaiba talaga ang kaisipan natin at kaisipan ni Lord. My ways are higher than your ways. Nakikita ko yung mga hindi mo nakikita, anak. Kaya po, pag may pinapagawa si Lord, sabi mo sa tabi mo, sunod lang. Sunod lang ng sunod hanggang si Lord daling ka dun sa kanyang pangako. At yung pangako ni Lord, kagaya po nito, kung hindi sila sumunod sa instruction, kung hindi nila ginagawa yung pinapagawa ni Lord, malamang sa malamang, hindi sila makakarating sa promised land. Kaya nga po na-declare nila that Jehovah, Yahweh, Nisi, the Lord is our banner. Sino po ditong yung banner nila ay maging banner din natin? Kasi yung banner nila, victory. Pero tayo this time, itatapon natin yung mga banner na mali pala. Diba? Lalo sa politics, no? Ito, gusto ko to. May manok ako sa politiko. Yung bang umaasa ka sa tao, ito kaya nitong baguhin Pilipinas. Si Lord pala ang babago ng Pilipinas. Hindi pala yung mga taong yun. Pwedeng through them. Amen? Pero lagi nating tandaan na ang banner natin dapat walang iba kundi si Lord. Sabi po rito, in Jeremiah 17 verse 5, sinabi ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Sabi mo sa katabi, magtiwala tayo sa Diyos. Sa mga nangyayari po, dapat doon po tayo umasa. Kasi pag umasa ka kay Lord, naandun ka sa winning side. Sino pong gusto mo sa mga palaro, especially magki-Christmas party na, yung sasamahan mong grupo, laging, ano bang tawag doon? Yung palanuhin yan. Yung mananagumpay, ang sarap sa mga ganun, no? Ngayon po, pag na-kay Lord ka, ikaw po ay nasa side ng mga mananagumpay. Amen. Dito po ay samahan ng mga anak ni Lord na magtatagumpay. Amen. Sino pong excited doon? Sabi po rito, if God is for us, who can be against us? 1 Samuel 17 verse 47, the battle belongs to the Lord.
Yan po yung mismong sinabi ni David, that the battle belongs to the Lord. Yung mga laban natin sa buhay, basta ibinigay mo kay Lord, lumabang ka ng kasama si Lord, maniwala po kayo, may tagumpay po sa dulo. Pwede buwang tayo lahat. At minsan pa po, palakpakan natin si Lord. Sino pong may mga bagay ka na-realize sa mga bagay po na pinag-usapan natin. At pwede ba i-declare natin ang mga bagay na to? Kasi sabi rito, Yahweh Nisi, the Lord is our banner. Na kapag nakataas ang kamay natin kay Lord, ay tayo po ay magtatagumpay. Kapag po, ibig sabihin po niyang gesture na yan, nakasurrender tayo kay Lord. Ina-acknowledge natin, kasi pag nakababayan, pwedeng may hawak-hawak ka pong ibang bagay na, Lord, may hawak ako rito, pwede ko ito ipanglaban. Pero pag nakasurrender ka na kay Lord, alam mo na kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa. Because the Bible said, John 15:5, I am the vine, you are the branches. Sabi rito, kapag kayo hiwalay sa akin, hindi kayo mamumunga. And apart from me, you can do nothing. Wala daw po tayong kayang gawin kapag po wala si Lord sa atin. But in Philippians chapter 4 verse 13, sabi po diyan, I can do all things through Christ. But with Christ, we can do all things. With Christ, kaya po natin pagtagumpayin lahat sa buhay natin. Amen? Sapagkat our lives surrender to the Lord. Kaya po i-declare natin to, Yahweh Nisi, the Lord is our banner. Pwede pong sabay-sabay natin sabihin, Yahweh Nisi, Yahweh Nisi, the Lord is our banner. Itaas po natin ang kamay natin at sabay-sabay natin i-declare muli that Yahweh Nisi, Yahweh Nisi, the Lord is our banner. Lord is our banner. Minsan pa po, Yahweh Nisi, Yahweh Nisi, the Lord is our banner. Lord is our Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. And let us pray, Panginoon, sa umagang to, amin pong nakataas ang aming kamay. Kung paano po yung ginawa ni Moses sa burol, kung saan nakikipaglaban po ang mga Israelita. Nakikipaglaban sina Joshua, Panginoon. And Lord, every time, Lord, na nakataas ang kamay ni Moses, Lord, nananalo po ang mga Israelites. Lord, every time po na bumababa, napapagod, Lord, ang kamay po, ang braso ni Moses. Lord, na lumalakas ang kalaban, Panginoon. Lord, salamat po sa tulong ng kanilang dalawang kasamahan. Lord, na si Aaron at si Hur, Panginoon. Lord, itinataas nila patuloy ang kamay ni Moses hanggang magtagumpay po sila, Panginoon. Lord, tunay na sa paglapit namin sa iyo, sa paggawa namin ng iyong kalooban, hindi po namin kayang mag-isa, Panginoon. Lord, kailangan po namin ng bawat isa sa amin na nandito, Panginoon. Lord, hindi po totoo na wala kaming kailangan sa bawat isa sa amin. Sapagkat, Lord, every time na kami po ay nagpe-fellowship sa bawat isa, Lord, lumalakas po kami, Panginoon. Lord, bawat story of faith, journey ng aming pong mga kasamahan dito, Lord, ay nagpapalakas po sa amin. Lord, maaari pong may naandito ngayon, maayos po ang kanilang kalalagayan. Maganda po ang tinatakbuhan ng kanilang buhay. At meron din naman po rito, Lord, na nahihirapan sa mga oras na nangangailangan yung bagay na meron ang aming pong spiritual family. Lord, sa pamamagitan po ng pag-encourage ng bawat isa, Lord, napupunan po yung kakulangan, Lord, ng mga taong nahihirapan, Panginoon. Kaya po ang aming buhay ay isang malaking encouragement, Panginoon. Lord, sa spiritual family. Lord, apart from you, Lord, we can do nothing, Panginoon. Lord, kailangan ka po namin sa buhay namin, Panginoon. Lord, yung aming pong pagtaas ng kamay is symbol of surrender, Panginoon. Lord, na alam namin kahit sa tingin namin kaya namin, Lord, ang buhay namin hindi po talaga namin kaya, Lord. Lord, isa po itong palatandaan ng pride, Panginoon, na kapag kami po hindi surrender sa iyo, Panginoon. Kaya po, we humble ourselves, God. Lord, we acknowledge your presence. Lord, na hindi po namin kaya na wala ang iyong presensya, Panginoon. Kagaya po ng mga Israelites na to, Lord. Lord, dumating sa time na gusto na silang papuntahin ng Panginoon sa Promised Land. Ipinakita na sa kanila
ang bayan ay pinangako sa kanila, dahil sumuko even si God, ay naguguluhan sa kanilang mga attitude. Kayo po'y naguguluhan sa attitude ng mga Israelites na to, Lord. At sinabi mo kay Moses na ito na yung promised land, puntahan nyo na, pero hindi ko kayo sasamahan. At ang maganda po sa puso ng iyong pong lingkod na si Moses, Lord, sinabi na, Lord, na kung hindi ka namin kasama, Panginoon, wag na lang po. At kagaya po ng aming puso, ayaw po namin ng mga bagay na yun. Lord, mahirap po ang tagumpay na hindi ka kasama, Panginoon. Sapagkat hindi po maituturing na tagumpay kapag wala ka po sa buhay namin, Panginoon. Lord, isa lamang po yung tagumpay dito sa mundong to na wala pong eternal value, Panginoon. Pero Lord, kung pagtatagumpayan mo kami, dalangin namin, Lord, samahan mo kami, Panginoon. Para po masabi namin talaga, Lord, na tagumpay kami, Panginoon. Because it's all about your grace, Panginoon. Kaya po kami nagtagumpay dahil sa biyaya mo, sa gabay mo, Panginoon. Kaya po, Lord, no one can boast. Kaya po kami naligtas, hindi po dahil sa kabutihan namin, Panginoon. Hindi dahil marami kaming ginagawa ang kabutihan. Hindi dahil nagsisimba kami, kaya kami maliligtas, Panginoon. Sapagkat, Lord, kaya kami naligtas dahil lamang sa iyong malalim na kahabagan, Panginoon. Dahil po sa iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, alam na alam mo ang sitwasyon namin. Kaya po, Lord, salamat po, Jehovah Nisi, Yahweh Nisi, Lord, the Lord our banner, Panginoon. Lord, yung pong kagaya ng ginawa ni Moses that he built an altar for you, O God. Lord, mag-build din kami ng altar sa buhay namin sa mga oras na to. Lord, ano po yung mga altar sa buhay namin na ito pong bagay ito aalalahanin namin sa mga susunod na henerasyon, Panginoon. Sa mga susunod na salinlahi, Panginoon, yung mga milestone, Panginoon. Lord, maaaring hindi po kami magtayo ng kagaya ng kay Moses ng mga bato or ng altar. Pero Lord, yung pong legacy na ginagawa namin na to, Lord, yung pong pagsusumikap namin maging mabuting Kristiyano, Panginoon, ay isa pong itong malaking altar, Panginoon, para makita ng bawat mga bata ngayon, Panginoon. Lord, nasusundan ito ng next generation. Lord, ito po yung altar na gusto namin, Panginoon. Gusto po namin maging mabuting mamamayan, Lord, mabuting Kristiyano, hindi dahil, Lord, para pansarili lang namin po. But alam namin, ito po yung pwedeng manahin ng next generation, Panginoon. Kaya po, Lord, the Lord our God, Jehovah Nisi, Yahweh Nisi, Lord, the Lord is our banner, Panginoon. Lord, wala na po yung banner na yon sa panahon ngayon. Pero Lord, pwede namin gawing banner ang iyong pangalan. The name of Jesus is the best banner that we have, Panginoon. That every time, Lord, na tinataas namin, binabandera namin ang pangalang Jesus. Lord, nakikita ng mga diablo, Lord, natatakot sila, Panginoon. Nakalabanin kami, Panginoon, sapagkat dala-dala namin ang banner of Jesus, Panginoon. Kagaya ni Joshua na lumaban sa gera, buong pusong tinanggap ang laban na kahit pwede niya ipahamak, Panginoon. But Lord, iningatan sinamahan mo sila, Panginoon, sapagkat dala-dala nila ang banner of victory, Panginoon. Salamat po ng marami, Jesus. Salamat po ng marami, Lord, sa mga Israelita, Panginoon, na Lord, merong silang series of teachings, Panginoon. Tinuro mo sa kanila lahat, Lord. Lord, ganun din po kami, Panginoon. Lord, ituro mo sa amin yung mga bagay na kailangan namin matutunan ngayon pa lang, Lord, para maging deserve kami doon sa promise na ibinapangako mo, Panginoon. Lord, yung promise na aming pupuntahan, maging deserve po kami dito, Panginoon. Lord, sapagkat aanhin namin ang pangakong ito kung hindi kami karapat-dapat, kung hindi ready ang heart namin, Lord. Kung yung pangako naman na to, Lord, malalayo kami sa relasyon namin sa Lord. Lord, mas mabuti pong hindi na namin matanggap, Panginoon. Lord, your presence is enough, Panginoon. Sapat po ang iyong presensya para kami makapagpatuloy sa buhay namin, Panginoon. Sapat ang iyong presensya, Lord,
upang maranasan namin ang kapayapaan, Panginoon. Lord, sa mga nahihirapan po rito, wala pong peace of mind, ikaw po ang aming maging kapayapaan, Panginoon. Sa mga, Lord, nangangailangan ng financial breakthrough, Lord, ikaw po ang aming provider, Panginoon. Tuturuan niyo po ang iyong mga anak. Lord, bibigyan mo ng karunungan. Lord, kagaya po ng mga Israelitang ito, Panginoon. Lord, command us, Panginoon. Lord, pasunurin mo kami sa gusto mo, Panginoon. And as we obey, Lord, the blessing shall follow, Panginoon. Sumusunod na lang ang mga pagpapala because you said in your word, Lord, that if we seek your first kingdom and your righteousness, Panginoon, all these things shall be added. Lahat ng pagpapalay, susunod na lang, Panginoon. Pero Lord, wag po namin gayahin ng mga tao sa sanlibutan na to na hinahabol ang blessing, Panginoon. Sapagkat pag hinabol namin ang pagpapala sa mundong to, mapapagod kami at hindi nyo kami sinasamahan, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa mga prinsipyo mo, Panginoon, ng iyong salita. Lord, yung prinsipyo ng Biblia, Lord, ay maging prinsipyo na aming buhay. Sapagkat pag sumunod po kami sa iyong salita, kami po ay magtatagumpay, Panginoon. Lord, ang sabi mo, Lord, sa iyong salita, that, Lord, that if we meditate your word day and night, ang buhay namin magiging prosperous and successful, Panginoon. Na kapag ang buhay namin, Lord, as we meditate your word, God, Lord, hindi po kami mapapahamak, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord. Tinataas po namin ang aming kamay sa iyo as a sign of surrendering, Panginoon. Sa iyo po lahat ng mga bagay, Lord. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon. Lord, hindi po namin kayang gawin ang ginawa ni Moses, Lord, na itataas palagi ang kamay para lang magtagumpay, Lord. Lord, sa paglabas namin sa lugar na to, kahit hindi po nakataas ang aming kamay, Lord, pero nakataas ang aming puso sa iyo, Lord. Surrender ang aming puso sa iyo, Panginoon. This is the sign, Lord, that, Lord, we humble ourselves, Panginoon. Lord, ayaw po namin magtagumpay ng hindi ka kasama. Hindi po may tatawag na tagumpay yun kung wala ka po sa buhay namin. Kaya po salamat po sa iyong mga anak, Lord, na nagpapakumbaba sa mga oras na to, Lord. Lord, na andito sila hindi dahil, Lord, for the blessing, Panginoon. Sapagkat blessing ay kasunod na lamang, Panginoon. Kaya po kami nandito, Panginoon. We want to seek your presence, Panginoon. Lord, your presence is enough. Your presence, Lord, is our, Lord, need, Panginoon. Pinakang kailangan niyo po, mga anak. Salamat po ng marami, Lord. Lord, sa umagang to, Panginoon, as we sing this song, Lord, this is the song, Lord, this is the symbol that we raise the banner of victory, Panginoon. We raise the banner of Jesus Christ, Panginoon. Lord, ito po, we raise our hallelujah, Panginoon. Lord, anuman pong aming pinagdadaanan, we will sing this song as a song, Lord, of victory, Panginoon. I raise a hallelujah. Yes, Jesus.